Talagang makapal yung sa pilik niya, tagtad na ng lisa. Bago gising po ako, nagtitingin sa salamin ko, ilong po ako sa batik, bindig po. Ay, nako! Paanong ang mga peste sa buhok at anit namahay na rin pati sa pilik mata ni Elena? Hindi lang daw napapakamot ng ulo, napapakuskus pa ng mata si Elena. Hindi niya tunay na pangalan sa kanyang malalaking, maliliit na problema. Sa unang tingin, aakalain mong meron siyang sore eyes. Pero kapag tinitigan, may mapapansing nakakumpol na kung ano sa kanyang pilik mata. Ay, ano yan? Ang lisa po. Madami po, but-but ko may tunog. Talagang makapal yung sa pilik niya, tagtad na ng lisa. Ay, nako! Paanong ang mga peste sa buhok at anit namahay na rin pati sa pilik mata ni Elena? Nakakadiri po. Nakakalaman. Baka isip niyan, mabulag ako. Ako natatakot po. Sana naman ay natutulog po sa akin. Ngayong tag-init, uso na naman ang mga kuto at lisa na kumakapit hindi lang sa buhok kundi kahit na raw sa pilik mata. Pinapunta kami ni Elena sa kanilang bahay sa Lucena sa Quezon Province para ipakita ang kanyang suliranin. Buong akala niya na mamalikmata lang siya nung unang beses niya itong napansin nito lang daw Pebrero. Bago gising po ako, nagtitingin sa salamin ko, ilong po ako sa batik, bindig po. Parang tutong sa kalderong pagkakadikit. Napagtanto na ang nakadikit sa talukap ni Elena, mga lisa. Tagtad na ng lisa. Dito po talaga siya tumutubo eh. Sa mismong puno po talaga niya eh. Tunog talaga eh. Wala siya talaga. Nagulat nga po ako, ba't yung ilong ako? Dati wala po ito. Sinubukan daw itong isa-isang tanggalin ng kanyang mister na si Ronel. Hindi niya tunay na pangalan. Sobrang kapit po. Meron pong tanggalin kasi nakakapit po siya doon sa pinakabalat po talaga niya. Like ko, meron pa kasi. Hindi po. Inaabot din po kami ng isang oras. Kasi hindi po pwede siyang biglain kasi nasasaktan po yung asawa ko. Lamos ko po ako, nagagalit. Gayunman, lagi raw itong bumabalik. After po mga 2 days, nagkakaroon naman po siya. Akala ko muta lang. Tapos sa pagkamalan pa namin na parang eyeliner sa mata. Giniwa namin. Tumunog. Sabi ko, bakit Lisa? Nagulat kaming lahat. Suma-sideline daw noon sa pangangalakal si Elena. Pag-amin niya, ang kanya raw buhok sa ulo at anit, pinamahayan din ng kuto at lisa. Saan niyo po nakuha, ma'am? Baka mainit na pa noon. Pero hindi niya raw lubos inakala na pati ang kanyang pilik mata pagdidiskitahan ng mga ito. Malinis po naman po siya sa katawan tapos naliligo po siya. Nalalaman naman po yung mga cover po ng aming mga unan tsaka po yung kama. Dahil dito, hirap tuloy siyang gawin kahit mga simpleng gawaing bahay. Kalabang pong tingin eh. Masakit po sa lubok po kasi nang pupuling pong mata ko. Beses niluluwa. At hindi na lang daw lisa ang meron sa kanyang pilik mata. Kanina po, dinig ko po yung kanyang pilik ay may naano rin po akong kutos. May sa matulog ko, may gagalaw. Pati ang dalawang anak ni Elena, nahawa na. Ay no, lapit na. Ngayon lang po namin napansin. Lisa daw po, nagluluha po yung bunso ko po. Pinakaba din po ako. Baka isip niyan, mabulag ako. Ako natatakot po. Sana naman ay natutulog po sa akin. Para masuri ang kondisyon ng mag-iina, ipinatingin namin sila sa isang dermatologist. At nalaman na meron sila ng kung tawagin Phthiriasis palpebrarum o mga eyelash lice. Fair siya. Iba pa siya sa kuto, sa ulo. Pinaka-cause nito is from pubic lice or yung nakikita natin sa buhok sa ari. We have to check the pubic area ng both parents. True enough, nung in-examine natin, nakakuha tayo ng live mite
dun sa father, malamang nakuha nila ito through sexual contact. But dun sa mga bata, through physical contact kasi yung mites, gumagapang sila. Pwede din, baka nagkamot sila dun sa genital area and then hindi naghugas ng kamay and then siguro nag-rub ng eyes, hindi siya nakukuha sa pangangalakal. Maliban sa sakit, kate at burning sensation sa talukap ng mata, maaari rin daw itong magdulot ng impeksyon sa balat. Usually, irritations or pangangate, redness din around the skin, and yung iba, baka kakaroon na rin something inside the eye. Possibility na mabulag, hindi naman siguro. Pwedeng magkaroon ng complication from the irritation. Very readily available ang mga gamot. We just need ay pampatay ng mga live mite. Nagulat din po, tinubuan po kami ng ganun. Ang hiling ko po, nasana ay gumaling na po. Bilang tulong, binigyan na rin sina Elena ng mga gamot na posibleng solusyon sa kanilang problema. Salamat po. Tunay ngang ang mga maliliit, hindi lang basta-basta nakakapuwing. Nakakaperwisyo rin at nakapangingilabot.